Magandang araw! Ngayon ay gagawa tayo ng kortina. Medyo patagal-tagal na din pala itong nakatenga dito. Kaya naman, halina kayo at samahan niyo ako kung paano ang proseso ng paggawa. Actually, ang telang ito ibigay sa akin ng friend ko. So shout out sa iyo, Ate Aileen, at salamat dito. Anyways, isa-isahin natin ang mga tela at pipili ako na magugustuhan ko. At nang makapili na ako, ay sinimulan ko ng isukat dito sa kortina na nakasabit para alam ko kung saan ang hangganan ng ikakat ko. My goal is, dapat walang masayang na tela. Nang ma-measure ko na lahat, ay sinimulan ko naman ang pagtatabas. Mag-ingat po tayo sa paggamit ng gunting. Ito po pala ang napili kong kulay pang kortina. Hindi lang kortina ang plano kong gawin. Nag-cut din ako ng pangpunda, pangsupot ng unan, gumawa din ako ng kumot at pang-lining sa kortina dahil medyo may kanipisan ito. Ayan, at uupo na ako sa small machine or edging. Sabay-sabay ko na lahat papasadahan dito para isang operation lang. Alam nyo ba, nasa tuwing may pupunta dito sa amin at pinapanood kaming manahe, ay enjoy na enjoy silang manood sa amin. Dahil parang ang dali-dali lang daw sa amin manahe. Pero pag sila na daw ang uupo, doon nila napagtatanto na mahirap pala. So, ayan, at nung matapos na ako sa pag-edging, ay dumako naman ako sa high speed para pasadahan naman yung mismong dinaanan ng edging. Ipo-fold ko lang ito para hindi maghimol-mol at mas gumanda pa at tumibay. Marami-rami din pala akong nagawa. Bale, nakapitong punda, isang kumot, 3 kortina, isang lining pang kortina at 3 supot pang unan. O diba? Hindi na sayang yung oras ko. Bagkus, mas naging kapaki-pakinabang pa. Sobrang happy ko sa na-accomplish ko today. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Till next time, bye!